Hulikam ang mga batang yan na naglalaro at nagtatakbuhan sa kalsada sa Tondo, Maynila. Ang isa po sa kanila nagtago pa sa mga nakaparadang sasakyan. Maya-maya, bigla siyang tumakbo at tumawid at bumunggo sa isang motorsiklo. Ang ibang detalye ihatid namin maya-maya lang. Binaha po ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa low pressure area. Sa Lamitan City sa Basilan, umabot pa sa lampas tao ang tubig. Magdamagan daw kasi ang malakas na ulan sa lungsod kaya tumaas ang baha. Gumamit na ho ng rescue boat ang CDRRMO para mailikas ang ilang residente. Minomonitor pa rin ng lokal na pamahalaan ang sitwasyon dahil patuloy pa rin po ang masamang panahon. Binaha rin ang Zamboanga City. Dahil sa pag-uulan, halos hindi na raw madaanan ang mga kalsada dahil sa taas ng baha. Nawalan pa ng kuryente sa ilang barangay dahil sa mga natumbang poste ng kuryente. Pinangangambahan din ang pagtaas ng tubig sa ilog sa lungsod. Nagdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ang low pressure area at intertropical convergence zone. Apektado ng mga yan ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa Region, Bicol, Visayas at Mindanao. Asahan po ang moderate to heavy rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Sa mga susunod na oras, uulanin ng halos buong bansa kasama na ang NCR base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar. Huling namataan ng pag-asa ang LPA 45 kilometers east-northeast ng Dipolog City, Zamboanga del Norte. Sabi po ng pag-asa, nananatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo. At dahil patuloy po ang pag-uulan, binabantayan po ng Department of Health ang mga kaso ng leptospirosis. Sa pinakahuling tala ng DOH noong June 15, 878 ang naiulat na kaso ng leptospirosis sa buong bansa. Halos kalahati raw ang bilang nito sa kabuang kaso ng leptospirosis sa kaparehong panahon ng isang taon. Ang leptospirosis ay isa pong bacterial infection na nakukuha galing sa ihi ng daga at iba pang hayop na humahalo sa baha at putik. Inaatake ng sakit ang kidney, liver at iba pang parte ng katawan at posible hong humantong ito sa pagkamatay. Payo ng DOH, iwasan ang lumusong, maglaro o lumangoy sa baha. Gumamit ng bota kung hindi ho naiiwasang lumusong sa baha at hugasan din ng malinis na tubig at sabon ang mga paa matapos lumusong sa baha. Hulikam ang panloloob na isang lalaki sa isang bahay sa Antipolo, Rizal na dati na rin niyang ninakawan. Balitang hatid ni Bam Alegre, exclusive. Dahan-dahang umakyat ang lalaking ito sa isang bahay sa barangay Bagong Nayon, Antipolo. Hindi niya hinubad ang suot na helmet. Halos inisa-isa niyang galawin ng mga gamit. Maya-maya tinangay niya ang ilang rubber shoes. Alas 3 kasi ng madaling araw yun. Bali yung CCTV namin nagpapap na may motion ng tao. Tapos pagka kinabukasan nakita namin yung CCTV na may taong umakyat dito sa area. Una umakyat muna siya sa taas ng bahay. Tapos wala siyang nakuha doon. Pagdating naman dito sa area namin, may nakuha siyang sapatos. Isang sa akin na sapatos pati sa asawa ko. Sabi ng biktima, hindi ito ang unang pagkakataon na nalooban sila. Sa huling insidente, nakunan ng tattoo ng suspect sa binti. Ito raw ang magsisilbing lead sa kanyang pagkakakilanlan. Sa naunang insidente, nakasombrero at naka-face mask naman ng suspect. Kita rin ang tattoo niya sa braso at binti. Bali yung magnanakaw, may nakita kaming tattoo sa kamay tsaka sa legs niya. So galing yung galawan niya, parang pro na rin. Tsinelas at helmet naman daw ang naunang ninakaw sa kanila. Naipagbigay alam na sa barangay ang pagnanakaw. Inaalam na raw nila kung residente sa kanilang lugar ang suspect. Naghigpit na rin daw sila sa pagroronda sa lugar kapag gabi. Ang ginagawa ho namin sa gabi, every time ho nagro-robing kami, actually 3 times, 3 bisas. So ngayon, sinasabihan ho namin yung mga tao dito sa mga komunidad na maging ano rin sila, mag-ingat din sila mismo sa mga ganong klaseng mga sinasabi natin na magnanakaw. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gaya ng ilang taga-Caloocan na naibalita namin kahapon,
Makatatanggap din ng ibalikbayad ang mahigit 3,000 customer ng Maynilad sa Imus, Cavite. Mahigit 1,100 pesos ang matatanggap ng kada apektadong customer mula sa siyam na barangay. Galing yan sa mahigit 3.9 million pesos na multa ng Maynilad matapos madiskubre ng MWSS Regulatory Office na hindi pasok sa Philippine National Standard for Drinking Water ang nakuhang water sample sa kanilang lugar. Iginagalang naman daw ng Maynilad ang desisyon ng MWSS. Tiniyak din nilang tinutugunan na nilang problema at may mga ginawa ng mga hakbang para hindi na ito maulit pa. Naglabas ng gag order ang korte sa prosecution at defense panel sa pagsisimula ng pagdilitis sa kaso ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Degamo at siyam na iba pa. Hindi ho nakadalo ang itinurong mastermind na si dating Congressman Arnie Teves na nasa Timor-Leste pa rin. Balitang hatid ni Salima Refran. Personal na dumalo si Pamplona Negros Oriental Mayor Janice Degamo sa unang araw ng paglilitis, kaugnay ng pagpatay sa asawang si Governor Ruel Degamo at siyam na iba pa. Wala pa rin sa pagdinig ang tinuturong mastermind na si dating Congressman Arnie Teves na nasa Timor-Leste habang inihintay ang desisyon sa extradition case laban sa kanya para harapin ang patong-patong na kasong murder, frustrated murder at attempted murder dito sa bansa. Nakalabas man si Teves sa house arrest, kailangan naman niyang magpakita sa korte kada 2 araw. So he is under close monitoring sa Timor-Leste. Meron po tayong mga authorities, law enforcement agencies sa Timor-Leste na laging 24 hours na nakaabang sa kanya because of the flight risk that he is. Marami po siyang resources doon, hindi siya pwedeng umalis ng bansa. And at the end of this whole process, ibalik ho natin si Ginoong Teves dito sa Pilipinas para iharap yung mga kaso na inihain laban sa kanya. Samantala, naghain ng not guilty plea ang magkapatid na Angelo at Gian Palagtiw. Wala namang pinasok na plea ang kinilalang co-mastermind na si Marvin Miranda, kaya korte na nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Dumalo ang mga akusado online. Ang prosekusyon nagsimula ng magpresenta ng mga ebidensya. Naglabas naman ng gag order ang hukom laban sa pagtalakay ng magkabilang panig sa mga merito ng kaso sa media. We welcome the gag order on the Teves case dahil alam mo naman na sumasagot lang din kami dun sa mga propaganda at fake news na linalabas. No? We would rather do this in behind closed doors dahil napaka-sensitive po ng mga operational details nito. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.